Tony Gonzaga, babalik pa kaya ng Pinoy Big Brother? Ang kanyang pahayag, alamin! Wala nang balak pang bumalik sa Pinoy Big Brother o PBB bilang host si Tony Gonzaga. Ito ang direkta niyang inamin nang maitanong ang tungkol sa pagbabalik ng bagong season ng Pinoy Big Brother ngayong taon. Sa panayam ni Tony sa FM radio station show na The Baklitas noong January 30, 2024, natanong siya ng mga host na sina Kapitana Ses at Tita kung may plano ba siyang bumalik sa pag-host sa Pinoy Big Brother. Hindi na niya ito naisip dahil sapat na ang 16 na taong pagiging host niya sa kapamilya reality show. Nais daw main host ng programa. Saan niya? Feeling niya may mga bagong magagaling na host na raw. Ito ang oras nilang feeling niya sa naging 6 na taong Pinoy Big Brother. Napaka-special na raw ito at Tony Gonzaga ang naiwang host at dating mga kasamahan niya sa Pinoy Big Brother na sina Bianca Gonzalez, Milay Cantiveros, Ruby Domingo. Sobrang gagaling na ngayon ng mga host ng Pinoy Big Brother. Patuloy nito naging controversial noon si Tony noong 2022 elections na naging host siya sa malaking campaign si Ferdinand Marcos Jr. at Vice Presidential Candidate. Usapan ng gusto at pag-host ni Tony noon dahil ilan sa mga senatorial na nasa ticket na sina Marcos at Duterte ay may malalaking kinalaman sa pagsasara ng ABS-CBN, ang home network ng TV host actress. Dahil dito, nakatanggap ng matinding batikos mula sa kapamilya supporters. Sinundan ito ng pagre-resign niya bilang main host ng Pinoy Big Brother noong February 9, 2022. Sabi noon ni Tony, isang pribilehiyo para sa kanya ang magiging host ng Pinoy Big Brother at sabihin ng mga katagang Hello Philippines at Hello World. Ito kasi ang madalas na opening spiel ni Tony Gonzaga simula ng ilunsad ang Pinoy Big Brother noong 25. Nagpapasalamat din siya kay Kuya at sa mga nakasama niya sa paggawa ng programa. Samantala, tinuldukan naman ng Star Magic ang talent management arm ng ABS-CBN ang matagal nang haka-hakang lilipat ng management ang A-lister talent nitong si Catherine Bernardo. Sa kanilang Instagram post nitong Huwebes, January 31, 2024, inanunsyo ng Star Magic ang pagre-renew ng exclusive contract ni Catherine bukas. Pagre-renew ng exclusive contract ni Catherine Bernardo. Mababasa sa kanilang caption, kalakip ang litrato ni Catherine Bernardo. A very special milestone is a vote our Asia's superstar and outstanding Asian star, Catherine Bernardo. Matagal nang bulong-bulungan ang di umano'y paglipat ni Catherine Bernardo sa Crown Artist Management, ang talent management na pinamamahalaan ng dating kapamilya actress na si Maha Salvador at ng mister nitong si Rambo Nunez. Ang haka-hakang ito ay nagsimulang umugong matapos kumpirmahin sa publiko ni na Catherine Bernardo at Daniel Padilla noong November 30, 2023 na nagwakas na ang 11 taon nilang relasyon. December 12, mariin itong itinanggi ng ina ni Catherine Bernardo, si Min Bernardo, na eksklusibong panayam niya sa ABS-CBN News. Ayon kay Min Bernardo, walang katotohanan ang espekulasyong ito. Maaring naging basihan daw ng netizens ang hiwalayan ng Katniel, ngunit hindi raw totoong aalis si Catherine Bernardo sa poder ng Star Magic. Paglilinaw niya, hindi raw aalis ang kanyang anak sa Kapamilya Network. Samantala, sa comment section ng IG post ng Star Magic tungkol sa paparating na araw ng pag-renew ng kontrata sa kanila ni Catherine Bernardo, ay bumuhos ang komento mula sa tagahanga ng aktres. Saad ng isang fan, nagpapasalamat siya kay Catherine Bernardo at looking forward tuloy na paglago ng kanyang showbiz career bilang actress. Samantala, nag-enjoy naman ang MTRCB chair Lala Soto sa isang segment ng It's Showtime. Ayon pa sa bagong balita, mula nang bumalik sa ere ang It's Showtime noong October 28, marami pa bang reklamo rito? Ayon pa ni Lala Soto, wala na raw. Very cooperative raw ang It's Showtime. Nagko-courtesy call ang MTRCB sa iba't ibang TV program. At isa sa inaabangan ng mga netizens ngayon, ang masayang ipinagdiwang ng Kapamilya TV host actor na si Vong Navarro 47 kaarawan sa noontime show na It's Showtime noong January 30, 2024. Noong January 4 pa talaga ang mismong kaarawan ni Vong Navarro, ngunit nitong January 30 pa lamang niya ito isiniselebrate sa Kapamilya Noontime Show. Bahagi ng selebrasyon ng kanyang kaarawan ay ang production niya kasamang mga kaibigan at dating kagrupo sa Kanto Boys na sina Billy Crawford at Luis Manzano. Ang Kanto Boys ay ang grupo noon ni Vong,
Billy, Luis at John Lloyd Cruz na kinagiliwan ng mga manonood dahil sa nakakaaliw nilang paraan ng pagsasayaw sa Kapamilya Weekly musical variety show na ASAP. Ang muling pagsama ni Vong, Billy at Luis sa isang entablado ay ikinatuwa ng kanilang fans. Nangang muling sayawin at ipinakita ni Vong at Billy ang kanilang iconic dance moves na saliw sa mga kantang Belly Bomb, Incomplete at Ticket to the Head na kanya gilang sinasayaw sa segment na sinimuto noong nasa It's Showtime pa lamang siya. Bagamat hindi present si John Lloyd Cruz sa birthday production ni Vong Navarro, nagsilbing proxy naman itong si Pepe Herrera at Joshua Garcia na nagpakita rin ng mahusay at kwelang performance kasama si Luis. Ipinaliwanag ni Vong Navarro kung bakit hindi nakasama si John Lloyd sa espesyal na araw at reunion nila ng Kanto Boys. Ayon pa niya, dapat po kumpleto daw talaga ang Kanto Boys. Sadyang mayroon lang talaga na hindi inasahang pangyayari kaya si Lloydie ay hindi po nakapunta rito. Nagbigay rin ng birthday message sina Billy at Luis sa malalapit nilang kaibigang si Vong Navarro. Mensahe pa ni Belly Crawford, sobrang na-miss niya si Vong Navarro at sobrang nakakamiss ito. Samantala, masaya at maluwalhating nairaos ang unang araw ng kauna-unahang Manila International Film Festival 2024 noong January 29 sa pamamagitan ng press con with the foreign press. Napakaraming tanong tungkol sa iba't ibang Metro Manila Film Festival films na ngayon ay nasa Hollywood na. Siyempre, bumangka sa press con ang artistang sina Eugene Domingo, John Arcilla, Piolo Pascual, Inchong D, Christian Bables, Beauty Gonzales, Janila Salvador, Isabel Ortega at Ron Angeles. Dagdag na tuwa pa sa mag-asawang Dingdong at Marian dahil sa ika-902 million pesos na kinita ng Rewind na ito ang kauna-unahang Pinoy film na umabot ng 900 million ang kinita. Ang awards night ng unang Metro International Film Festival ay nakatakda sa February 2, Biyernes sa gusali ng Directors Guild at America sa Sunset Boulevard, Los Angeles, California. Ang kategorya rito, Best Picture, Special Jury Prize, Best Director, Best Actor, Best Actress, Best Supporting Actor, Best Supporting Actress, Best Screenplay at Best Cinematography. Walang award para sa Best Child Performer, Best Editing, Best Visual Effects, Best Production Design, Best Theme Song at Best Musical Score at Best Sound. Ang chair ng jury ay sina Maria Mora, members ng jury sina Marie Acevedo, Lia Anova Rigile, David Makiling at Sumali Montano. Kayo, ano ang masabi nyo na nagbigay na ng pahayag si Tony Gonzaga tungkol sa pagbabalik umano niya sa Pinoy Big Brother? I-comment na kung sang-ayon ba kayo rito at huwag kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel.